Puot at sakit sa pusong dinamdam ni Emilia Chavez matapos magpakasal sa kanyang kapatid ang longtime crush niyang si Johan Silvestre. Sa mismong gabi ng kasal, laking gulat niya na dinalaw siya nito sa kanyang silid at isang pagkakamali ang kanyang nagawa matapos ibigay ang sarili dito. Ngunit hindi lang yun isang beses na nangyari. Nasanay siyang dinadalaw siya nito tuwing hating gabi at kahit alam niyang mali, tinanggap niya sa sariling kabit siya nito. Yun nga lang, nasasaktan siya kapag umaakto itong parang walang nangyayari sa kanila sa tuwing kaharap ito sa umaga. Hanggang sa nalaman niyang buntis siya, ngunit sakto ring buntis ang ate niya, makasarili man. Siya mismong nagsiwalat ng relasyon niya sa asawa nito, ngunit dumoble lang ang sakit na nararamdaman niya matapos nitong itanggi ang lahat maging ang ipinagbubuntis niya. Gulat na gulat pa ito at sinabing ni minsan ay hindi siya dinalaw sa kanyang silid. Sa galit ng kanyang mga magulang ay ipinatapon siya sa ibang bansa upang pagtakpan ang kahihiyan ng kanilang pamilya. Sa kanyang pagbabalik, nagulat siya noong muli siya nitong bisitahin sa kanyang silid sa kalagitnaan ng gabi. Galit na galit ito. "How dare you leave me and hide my daughter, Emilia?" Unang kabanata. Hindi makangiti si Emilia Chavez kahit pa araw iyon ang kasal ng ate Edela niya. Naririndi rin siya sa bawat palakpakan at tawanan ng mga bisita na masayang-masaya para sa mga kinasal. Tuwang-tuwa sila habang siya'y tahimik na nagluluksa para sa puso niyang sawi. Paano siya magiging masaya kung ang long-time crush niyang si Johan Silvestre ang napangasawa ng ate niya? Pinigilan niyang mga luhang bumagsak kahit pa halos hindi na siya makahinga sa pwesto niya. Siya ang maid of honor, kaya't doble ang sakit na nararamdaman niya ngayong nasa tabi siya ng dalawa. Hindi niya matingnan ang magkahawak na kamay ng mga ito at masayang mukha habang kaharap ng pare. Para siyang pinapatay, dinudurog ang puso niya. Noon pa man ay pangarap niyang maikasal kay Johan. Kaya't nagpapapansin siya rito tuwing napapadpad ito sa kumpanya nila. Ang alam niya ay single ito kaya't matyaga siyang naghihintay ng tamang pagkakataon upang umamin dito. Kaya naman laking gulat niya na matagal na itong karelasyon ng ate Edela niya. Kaya pala madalas itong dumalaw sa kumpanya nila. Matagal na rin palang engaged ang dalawa. Ang masaklap, alam yun ng mga magulang nila. At tanging siyang walang alam. "I do." Masayang sagot ni Johan sa pare. Nanginginig na ang labi niya sa nagbabadyang pag-iyak. Ayaw na nga niyang panoorin kung paanong ilagay nitong singsing sa palasingsingan ng ate niya. Sa kanya dapat yun. Siya dapat ang asawa nito. Simula noong magtatrabaho siya sa kumpanya, nahulog na ang loob niya dito unang pagbisita pa lang nito. Alam niyang ito lang ang gusto niyang mapangasawa, kaya't siya na mismong umiwas sa marami niyang manliligaw. Ni hindi siya nagbalak magpunta sa mga bar sa takot na magkamali siya. At kahit bihira niya itong makausap, kompleto na ang araw niya sa tuwing nasusulyapan ito. "And you may now kiss the bride," anunsyo ng pare. Agad siyang napaiwas ng tingin, kasabay ng pagpatak ng luha niya matapos makita ang paghalik ni Johan sa ate niya. Tuloy-tuloy na bumuhos ang luha niya sa paninikip ng kanyang dibdib. Kumuyom ang kamao niya at mas lalong nainis matapos marinig ang hiyawan dahil sa tagal ng halik. Lalo rin siyang narindi sa malakas na palakpakan matapos ang halik. "Congratulations, newlywed! Go and multiply!" Dinig niyang biro ng isang bisita na ikinatawa ng iilan. Nagtagis ang mga ngipin niya sa narinig. Pangarap niya rin ang maging ina ng mga anak ni Johan. Napahikbi siya ng tahimik kasabay ng pananakit ng lalamunan niya. Hindi na nga siya makahinga ng maayos at alam niyang hindi niya maitatago ang pamamaga ng mga mata niya. Ilang araw na ba naman siyang umiiyak? Tinago niya lang sa make-up ang mugtong mga mata, pero ngayong umiyak ulit malamang nahalata ng mga yon. "Picture taking na, iha!" Ang mami Susan niya na humawak sa kanyang braso. Hindi siya kumibo. Tumingala siya upang pigilan pa ang alon ng mga luha ngunit bumagsak ulit ang mga yon. "Are you crying, Emilia?" Hinarap siya nito. "Oh gosh, why my baby is crying?" Lambing ng mami niya. Imbis na matuwa ay nainis siya sa kaloob-looban niya. Paano nga naman siya ituturing na dalaga sa edad na 23 kung baby pa rin ang turing sa kanya ng pamilya? Gusto niyang pagiging bunso pero ngayon parang mas gusto niyang hilingin na sana panganay na lang siya. Nasana siya na lang si Edela Chavez. "Mommy, bakit?" "Emilia, you're crying?" Puna ng ate niya. Nilunok niya ang bikig sa lalamunan niya. Hindi naman siya pwedeng magwala roon at sirain ang kasal. Ayaw niyang ipahiya ang mga magulang niya. Agad niyang pinunasan ng pisngi at pilit na ngumiti sa ate niya. Kasi naman,
Wala na akong makakabanding na manood ng movies at gumala. Kunwaring pinalungkot niya pang boses. "Oh, you will miss me, my baby sister?" Lumapit sa kanya ang ate niya at agad siyang niyakap. Napasinghap siya at gusto itong itulak ngunit matapos makitang nakatingin si Johan sa kanila, ay yumakap siya pabalik. "Don't worry, matagal pa bago kami lumipat. Sa bahay muna kami ng Kuya Johan mo. Makakapag-bonding pa tayo, may baby Emilia." Imbis na matuwa ay parang sinaksak muli ang puso niya. Araw-araw na mamamatay ang puso niya panigurado sa tuwing makikita niyang magkasama at masaya ang dalawa. Muling pumatak ang luha niya matapos maalalang bubuo ng pamilya ang ate niya kasama si Johan. "Shh, baby Emilia, masisira ang makeup mo. May pipicture pa tayo. I-welcome mo na rin ang Kuya Johan mo sa pamilya." Masiglang bigkas ng ate niya. Ito pang nagpunas ng mga luha niya. Mabigat sa loob niyang lingunin ang lalaki na nakangiti sa kanya. Halatang masayang masaya ito. "Welcome to the family, Kuya Johan." Labag sa loob na bigkas niya. Lumabas ang pantay-pantay nitong mga ngipin sa pagngiti. Hindi nga lang niya nagustuhan ng paggulo nito sa buhok niya na para bang bata siya. Siguro ay bata talaga ang tingin nito sa kanya. Lalo pa 30 years old na ito, kasing edad ng ate niya. "Someday you will find the right man for you, Emilia." Makahulog ang bigkas nito. Umiwas siya ng tingin at naikuyong muli ang kamao. Wala ba talaga itong ideya na ito lang ang gusto niya? Ni minsan kaya hindi siya nito napansin? Hindi man lang ba ito nagandahan sa kanya? O kahit sa katawan niya na lang na mahubog? Wala ba talaga itong nararamdaman sa kanya kahit katiting? Sa dami ng iniisip niya, hindi siya makangiti sa harap ng kamera. Paniguradong nakasimangot siya sa lahat ng larawan. Hanggang sa reception ay hindi niya magawang ngumiti o makihalubilo. Ni hindi niya nilapitan ng mga pinsan niyang tinatawag siya. Malungkot siguro talaga si Emilia. Silang dalawa lang naman kasi ng ate niya tapos kasal na si Edela. Alam niyo namang mag-best friend yung magkapatid. Dinig niyang bigkas ng babaeng pinsan niya. Nagtagis ang bagang niya. Hindi naman sana siya malulungkot kung ibang lalaki lang ang pinakasalan ng ate niya. Kaso ang lalaking gustong-gusto niyang naging asawa nito. Nagmumukmok siyang mag-isa sa dulong mesa. Hindi niya matanggap ang sobrang saya sa paligid. Nabibingi siya sa tawa at naiinis siyang natutuwa ang mga magulang niya sa kasalang yun. Favorite daughter ang ate niya at tagapagmana. Malamang na sobrang saya nila lalo pat uniko iho si Johan ng mga Silvestre. Tagapagmana din ito. Biglang umingay ang paligid sa tunog ng kutsarang pinupukpok sa baso ng mga bisita. Senyalis na humihingi ang mga ito ng halikan mula sa mga bagong kasal. Dumiin ang pagkakakuyom ng kamay niya dahil doon. Naging matalim din ang tingin niya sa unahan at bumagsak agad ang mainit niyang luha matapos makita ang malalim na halikan ng mag-asawa. Hindi niya nakayanan ang bigat na nararamdaman at kahit na nagsasaya pang mga tao ay tumayo na siya at nauna nang umalis. Malamang na hindi rin siya hahanapin at tama ang hinala niya. Nakaligo na siya at handa nang matulog. Madilim na rin sa labas ngunit wala pa rin ang mga magulang niya. Hindi siya sigurado kung sa bahay din tutuloy ang ate niya at si Johan. Pero sana hindi, dahil mamamatay siya kakaisip sa gagawin ng mga ito para sa unang gabi. Kaya lang hindi dininig ang dasal niya. Nangunot ang noo niya upang pagtakpan ng malakas na suntok sa puso niya. Matapos makitang papasok sa loob ng bahay ang bagong kasal na magkaakbay. Mabilis siyang umupo sa sopa at kinalikot ang cellphone niya upang kunwari ay wala siyang pakialam. "Emilia, umuwi ka agad. Sa'yo ko pa naman sana ibibigay ang bulaklak ko." Humahagikik pa ang ate niya. Nag-angat siya ng tingin para sana pilit na ngumiti. Ngunit nahuli niyang bumubulong si Johan sa tenga ng ate niya. "Love, she's still too young for marriage." Dinig niyang bulong nito. Mahina itong hinampas ng ate niya sa braso. "Sus, joke lang naman yun. Tara na nga, o siya. Akit na kami, baby Emilia. Good night, my baby sister." Nag-flying kiss pa ito bago sila tumuloy sa hagdan. Napairap siya sa hangin. "Asip namang matutulog kayo." Bulong-bulong niya. Sa inis niya gusto niyang basagin ang flower vase na nasa center table. Pero pinigilan niyang sarili noong makitang papasok na rin ang mga magulang niya. "Bakit ka naman umuwi agad, anak?" Tanong ng daddy niya. "Pagod lang po. Uuna na ako. Good night, parents." Walang emosyong sagot niya. Mabigat ang paghakbang niya sa hagdan at matalim ang titig na ibinigay niya sa pintuan ng kwarto ng ate niya. Magkatabi lang ang kwarto nila. Sana lang ay huwag itong maingay mamaya dahil baka hindi niya makayanan ng sakit sa puso sa kaisipang pinaliligaya ito ni Johan. Huminga siya ng malalim at tinakbo na lang ang kwarto niya.
Mabilis niyang isinara ang pinto ngunit mabilis ding namalisbis muli ang mga luha niya. Sa akin kasi dapat si Johan. Sa akin. Mahinang iyak niya, kasabay ng pagsalampak sa sahig. Parang pinupunit ang puso niya. Alam niyang malabong maghiwalay ang dalawa, kaya't lalo siyang walang pag-asa. Tapos na at sira na ang pangarap niya. At iyon ang ikinagagalit niya. Hinding-hindi na mapapa sa kanya si Johan. Oh, how dare you, Adela! How dare you steal my man? Frustrated niyang sigaw na alam niyang siya lang ang makakarinig. Hinayaan niya muling umiyak ang sarili katulad sa mga nakalipas na gabi. Hinayaan niyang ilabas ang lahat ng sakit sa puso niya. Gusto niyang makahinga ngunit ang matinding galit at selos ay inuubos ang paghinga niya. Para siyang sinasakal. Sumiksik siya sa pinto at niyakap ang mga tuhod niya. Sinubsob niya ang mukha sa mga tuhod at doon umiyak ng umiyak. Ano bang mali sa kanya at hindi siya nagustuhan ni Johan? Sa katanungan ay agad siyang tumayo at lumapit sa harap ng malaking salamin niya. Tinitigan niyang mabuti ang sarili at hindi mapigilang ikumpara sa ate niya. Hinaplos niya rin ang kanyang pisngi. Maganda naman ako. Baby face din. Mas matalino rin ako at mas talented kesa sa kanya. Ano bang mali sa akin at hindi ako pinili? There's nothing wrong with you, baby. Namilog ang mga mata niya matapos marinig ang swabing boses ni Johan. Napalingon siya at hindi makapaniwalang nasa loob ng kwarto niya ito. Nakatayo sa dulo ng kama niya. Sinulyapan niya ang pinto. Nagtataka kung bakit hindi narinig ang pagpasok nito. Napalunok siya noong humakbang ito palapit. Wala nang cool na itsura nito kanina. May bagsik ang tingin nito at walang ngiti sa mga labi. Nakadagdag din sa aura nitong papatubong bigote. Nakarobang asul din ito. Johan, Kuya, anong ginagawa mo sa loob ng kwarto ko? Bakit ka nandito? Napaatras siya noong tuluyan itong lumapit. Ngunit sinalo nito ang bewang niya at hinarap siya sa salamin. Nagsalubong ang tingin nila doon. Umikot na ang dalawang braso nito sa palibot ng bewang at tiyan niya habang ang bisig nito'y tinapat sa kanyang tenga. Narinig kita. So you love me, Emilia? Umangat ang gilid ng labi nito habang siya'y nanghina sa mainit nitong hininga na tumama sa tenga niya. Umawang ang mga labi niya at hindi pa rin makapaniwalang hawak siya nito. Hindi siya makabuo ng salita kahit pa ang dami niyang gustong itanong. Para din siyang kakapusan ng hininga ngayong nakadikit ito sa kanya. I know you want me. Muling bulong nito at dinampian ng halik ang punong tenga niya. Doon siya napakurap at mabilis itong tinulak. Lumayo siya rito habang tumikwas lang ang kilay nito. Ano bang ginagawa mo rito? Bumalik ka sa kwarto ni ate. May kabang utos niya. Marahan itong humakbang dahilan upang umatras siya. So you don't want me here? Napaiwas siya ng tingin at hindi makasagot. Nagdadalawang isip siya sa sasabihin. Masaya siya ngayong nasa harap niya ito. Pero nakukonsensya siya dahil dapat na nasa loob ito ng kwarto ng ate niya. Ano bang kailangan mo? Napapikit siya ng mariin noong inilang hakbang lang siya nito at agad na hinuli ang bewang niya. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya. Hindi rin siya makahinga ng maayos sa lapit nito. Ayaw niyang imulat ang mga mata sa takot na masalubong ang mainit nitong titig. What if I tell you that I like it here? Beside you. Naging paus ang boses nito. Kinuyom niya ang kamay dahil hindi niya mapigilan ang sayang nararamdaman sa narinig. Totoo ba talagang sinabi nito? This is wrong. Bumalik ka sa ate ko. You're pushing me away? Akala ko ba gusto mo ko, Nahigit niyang hininga matapos masamyong mabangong hininga nito. Napasinghap pa siya matapos bumaba ang palad nito sa hita niya. Sandali, hindi pwede to. Doon ka na. Muli niya itong itinulak ngunit mas lalo lang siya nitong hinapit dahilan upang mapamulat siya ng mga mata. Para siyang nalulunod matapos masalubong ang mga maitim nitong mata na puno ng pagnanasa. I want you, Emilia. Madiin nitong bigkas na tila ba wala siyang pagpipilian kundi umoo. Napalunok siya ngunit nangilid din ang luha sa mga mata niya. Pilit niyang nilabanan ng tukso dahil gahibla na lang ay siya nang hahalik dito. Paano ang ate ko? Mali na nandito ka. Shh, she's sleeping. She's not my type. Mas hinapit siya nito at akmang halikan. Ngunit pinigilan niya ang dibdib nito. Bakit mo pa siya pinakasalan kung hindi mo pala siya gusto? Kita niyang pumikit ito ng mariin na tila ba naiinis sa tanong niya. Umigting din ang panga nito. Halatang nauubusan ng pasensya. Do you like me or not? Aroganteng tanong nito. Napakurap siya. Para bang minamadali siya nito.
Kahit gusto niya ito, ayaw naman niyang gumawa ng kasalanan. Kapag ba pumayag ako, hihiwalayan mo si ate. Nanliliit ang tingin nito. Dumiin din ang hawak sa bewang niya. Matagal bago ito nagsalita. This is just a matter of whether you want me or not, Emilia. Lalabas na ako kung hindi mo ako gusto. Malamig na bigkas nito. Binitiwan siya nito at tinalikuran. Naalarma siya at agad na pinigilan ng siko nito. Sandali! Nilingon siya nito mula sa likod. Nanginginig ang kamay niyang binitiwan ito. Bahala na. Lumunok siya at huminga ng malalim. Gusto kita. Hindi niya na ituloy ang sasabihin matapos siya nitong sunggaban ng halik. Kusang pumikit ang mga mata niya at humawak sa braso nito habang madiin nitong hinapit ang bewang niya. Agad niyang sinagot ang mapusok nitong halik hanggang sa bumagsak sila sa kama. Alam niyang lunod na lunod siya sa pagkakagusto rito. Kaya't kahit alam niyang mali ang ginagawa ay hindi niya pinigilan ang sariling magpaangkin dito. Buong loob niyang ibinigay ang pinaka-iniingatan niya. Para naman talaga kay Johan yun. Kaya't wala siyang pinagsisisihan ng gabing yun. Akala niya ay panaginip lang ang nangyari noong paggising niya at hindi ito makita sa tabi niya. Napabalik ko siya ng bangon ngunit napadaing sa sakit ng katawan niya. Sandali siyang natigilan at napagtantong wala rin siyang ni anumang saplot. Pagtingin niya sa kama ay may kaunting mancha ng dugo sa bedsheet. Napakurap siya at inalalang nangyari. Totoo talagang nasa kwarto niya ito. Lalo pat kasabay niya itong umungol kagabi. Siyang sinamahan nito imbis na ang ate niya. Para siyang maiiyak sa tuwa. Nawala lahat ng pagluluksa niya at napalitan ng pag-asa na baka gusto rin siya nito. Wala na siyang pakialam kahit pamasaktan ng ate niya kapag hiniwalayan ito ni Johan. Ang importante sa kanya ay siyang pinili nitong samahan sa mismong gabi ng kasal nito. Wala siyang sinayang na oras. Gusto niyang makita agad si Johan. Kaya't kahit manhid pa ang mga hita niya at nahihirapan siyang maglakad ay bumaba siya sa kusina. Nag-aalmusal ng mga magulang niya roon. Mukhang maayos ka na, anak. Puna ng mami niya. Napahawak siya sa pisngi niya. Tanggap ko na po. Ngumiti ito ng malawak. Tumayo pa ito para halikan siya sa pisngi at yakapin. Balang araw ikaw naman ang ikakasal. Pero wag muna ngayon ha. Bata ka pa, tsaka wala na akong baby girl kapag kinasal ka na. Napanguso pa ang mami niya. Tipid siyang ngumisi at tumango. Talagang balang araw siya naman ang ikakasal, kay Johan. Sa sobrang sweet ng mami niya ay ito na mismong naglagay ng pagkain sa plato niya. Saktong pagsubo niya noong lumitaw sa kusina ang ate niya. Nakapang-opisina na rin ito. May bitbit itong 2 roba na mukhang ipapalaban nito. Natigilan pa siya matapos makita ang asul na roba. Mas lalo tuloy niyang nakumpirma na hindi pa naginip ang kagabi. Yun ang suot ni Johan kagabi. Napaangat siya ng tingin dito. Malaki ang ngiti nito na akala mo hindi ito iniwanan ng asawa kagabi. Nainis siya bigla pero baka nakatulog nga ito kaya't iniwan ni Johan. Magtatrabaho kayo agad? Bakit hindi muna kayo mag-honeymoon? Suhestyon ng mami niya. Simpleng umikot ang mga mata niya sa narinig. Tinikom niyang bibig upang hindi makapagkomento. Dapat nga ay hindi dito sa bahay ang first night niyo. Dagdag pa ng mami niya. Naman, okay lang. Tatapusin muna namin ni Johan ang mga trabaho bago magbakasyon para naman hindi mamablema si Emilia. Ay sus, gusto ko na nga ng apo ano? Di ba daddy? Baling pa ng mami niya sa kanyang daddy Hermie. Huwag mong madaliin ng mga bata. Hayaan mo munang mag-enjoy sila sa isa't isa. Mahinang natawa ang ate niya. Daddy naman, darating ang apo niyo, maghintay lang kayo. Napangisi siya sa narinig. Darating nga ang apo nila, pero baka sa kanya pa manggaling. Niyaya itong umupo ng mami niya ngunit tumanggi ito. Sakto naman ay lumitaw si Johan, kaya't napaupo siya ng matuwid. Ikiniling niya ang ulo at simpleng inipon ang buhok niya sa kaliwang balikat upang makita nitong leeg niya. Alam niyang nag-iwan ito ng marka roon kagabi. Napakurap siya noong tila hindi siya nito napansin na nasa mesa rin. Matapos mag-good morning din ito sa mga magulang niya. Let's go, love. Hinapit na nito ang bewang ng ate niya. Aalis na kayo agad? Ayaw niyo bang kumain muna? Alok ng mami niya. Hindi na mami, drive-thru na lang. May maaga pang meeting si Johan. Tanggi ng ate niya. Sinubukan niyang sulyapan si Johan. Ngunit nakatitig lang ito sa ate niya na tila ba wala itong ibang nakikita kundi si Edela Chavez lang. Kumuyom ang kamao niya at napayuko. Bahagyang nanakit ang puso niya. Huwag mong sabihin nakalimutan na nitong nangyari kagabi. Nagpalipas lang ba ito ng init sa kanya? Isabay niyo na si Emilia. Sa kumpanya rin naman kayo dederecho.
Suhestyon ng daddy niya. Napaangat siya ng tingin. Sakto na nakatingin sa kanyang bagong kasal.